Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damihin ang presensya ng Diyos. So sa atin, ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, ano nga ang tunay na kaligayahan, kasiyahan o kagalakan? Ang pagtawa, ang pagngiti, ito ba tunay na kaligayahan? Sabi nga nung isang komedyante minsan ating naririnig, hindi lahat ng nakatawa nakaharap mo natutuwa. Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kasiyahan, hindi nabibili, hindi hinihingi, hindi pinapalimos, at hindi binipilit. Ang tunay na kaligayahan nadadama natin sa ating mga puso, sa ating kalooban. Inner self. Alam natin sa kaloob-looban kung tayo ay maligaya. Kung tunay na kaligayahan ang ating hinahanap. Marami tayong pera, ay mataas tayong tungkulin, makapangyarihan tayo. Ngunit hindi masasabing nasiyahan na tayo, nagalak na tayo. Higit tayong nauuhaw, higit tayong nagugutom sa kapangyarihan. Sapagkat ang kapangyarihan at ang kayamanan, hindi mga tunay na kaligayahan. Maaring ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan, makikita natin, matatagpuan natin kung hindi natin hinahanap. Tulad halimbawa, lumabas tayo mula sa ating bahay, wala tayong nadamang anumang kasiyahan, o hindi tayo galit, hindi tayo masaya. At sa daan, nakasalubong tayo ng isang tricycle na may dalang may sakit papuntang ospital. Nababalisa ang kasama. Kaya kusang loob nating tinulungan. Sinamahan natin sa ospital. Nagbigay tayo ng kakunting panggastos. At nagbilin pa tayo sa doktor na kung sakasakali mang may problema, tatawagan tayo, nagbibigay tayo ng address. At nagpaalis na tayo, sinasabi ng doktor, wala nang anumang masamang mangyayari. Okay na ang lahat. Aalis tayo sa pagamutan, madadama natin ang tunay na kaligayahan. Sapagkat sinasabing ang tunay na kaligayahan ay produkto ng kabutihang loob, produkto ng ating pagtulong sa kapwa na hindi natin inaasahan. May isang mayamang biyudo. Lahat ng kanyang mga anak, may kanya-kanya ng pamilya, may kanya-kanya ng trabaho. Mayaman siya. Dapat magiging masaya siya. Ngunit nararamdaman niya, hindi siya masaya. Nakakain niya ang gusto niya, nakakapunta siya kahit saan, malayang malaya siya. Ngunit mailap ang kaligayahan. Kaya nilapitan niya ang isa niyang kaibigang pari. At ang sabi niya, Father, bakit ganito? Nasa akin na ang lahat, ngunit nararamdaman ko, hindi ako masaya.
At sabi sa kanya na kanyang kaibigang pare, brother, kapatid, gumawa ka ng isang bagay na alam mong natutuwa ka sapagkat naibigay mo ang isang, nagawa mo ang isang bagay ng kusang loob mula sa iyong puso at talagang sarili mo kusa yan. Nagtatanong siya sa kanyang sarili kung ano ba ang kanyang nagagawa sa kanyang buhay. At na mapanahon na yan, sinabi ng kanyang perbadong doktor na hindi na siya magtatagal sa kanyang sakit na kanser. Pero dahil sa kanyang pera, napalakas niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi talaga siya nasasiyaan, hindi siya masaya. Kaya matapos silang mag-usap ng pare, pinag-aralan niya mabuti. At naisip niya, tinawag niya ang kanyang arkitekto at sinabing magpagawa ng isang maliit na building sa katabi ng kanyang bahay. Matapos ang building, ito ay parang bahay, parang school, parang tanggapan. All-purpose ika nga, multi-purpose ika nga. Tinawag niya ang kanyang katiwala at ang sabi, maganda ka, patawag mo ang lahat ang mga batang mahirap sa ating mga kapitbahay at magkaroon tayo ng isang salo-salo ng isang hapunan. So naganda ang kanyang mga katiwala, kanyang mga nasasakupan. Dumating ang mga kabataan, bago sila kumain, binigyan ng kaunting pera, pinasaya niya lahat ng kabataan. At naramdaman niya, habang naglalaro ang mga bata, tuwang-tuwa siya, masaya siya. Parang bago ang kanyang mundo. Maganda ang kanyang ngiti, na minsan, sa loob ng napakaraming taon, hindi niya nagawa. Hindi niya ito kinukusa, masaya siya. At kinabukasan, sabi niya sa kanyang mga katiwala, tinawag niya lahat. Mula sa araw na ito, tuwing linggo, gagawin natin ang ating ginagawa. Naalaala pa rin niya ang taning ng kanyang buhay, 2 taon. At sa mga sandaling yan, parang natagpuan niya ang kanyang sarili. Parang nagiging masaya siya sa kanyang ginagawa. Every Sunday, tuwing linggo, tulad ng kanyang nasabi, ginawa niya ang bagay na ito. Dumaan ang higit na 6 na taon, lalo siyang lumakas. Lalong naramdaman niya na parang ayaw niyang mamatay. At siya ay masaya at sinabi niya, hindi na bali, kahit na mamatay ko. Dumaan ang 6 na taon, buhay na buhay siya. At dito nadaman niya ang tunay na kaligayahan. At siya ay pumunta sa kanyang kaibigang pare at ang sabi, Father, masaya na ako, maligaya na ako, natutuwa ako sa pangaral mo. At doon sa kanyang testamento, sa kanyang last will testament, sinabi niya na ang mga building na yan ay magiging ampunan ng mga bata, paaralin ang mga bata, kahit na walang nasa sa mundong ito.